Wala po kaming ginagawang mali. Wala po kaming ginagawang masama. Witnessing this corruption is going on, there's the real behind stories about that. The funds are being used somewhere else. Ako ngayon ay lumalaban sa katiwalian na nakikita kong ginagawa ng ilang mga ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila ang nagpoprotekta sa namamahalan, pagkapatuloy sila sa paggawa ng kasamaan. Kaya sana po ay ito'y maunawaan ninyo. Kapatid, alam naman natin ang totoo. Alam naman natin na talagang merong hindi magandang nangyayari sa iglesia. Ngayon, kung totoo po na mahal natin ang iglesia, ipagmalasakit po natin. Wala na bang ibang magmamalasakit sa iglesia kundi tayo? Na ilantad po natin ang mga katiwalian, ang mga corruption na nagaganap upang makapagbago ang dapat na magbago at maibalik natin ang iglesia sa kalagayang malinis at maayos. Ang problema po natin, yung mga nasa paligid po niya, nasira na po ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Kung papaano nyo hinangaan nun, ngayon po, nakita nyo, napakarami ng anomalya, napakaraming mga tiwalik na ginagawa po ngayon sa iglesia. Yung po ang ayaw po namin. Wala po kaming ginagawang mali. Wala po kaming ginagawang masama. Kitang-kita ko't damandam ako sa pangangasiwa sa iglesia ang maraming mga kapatid na sumisigaw kahit nasa liblib na lalawigan. Pag merong bumabangong katiwalian, hindi sila pumapayag. Ayaw nila na sila pasunurin sa mali, pasunurin sa kamalian at sa katiwalian. Wala po kaming ginagawang mali. Wala po kaming ginagawang masama. Guards that are from the central office with long arms. Okay, high-powered. High-powered firearms. Yes. Ang manggagawa siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. Binababag, minumura, nilalait. Binababag, minumura, nilalait. Ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang pinakamasamang
pinakamasamang tao ang mag-ulat. Yung pinakamasamang tao ang mag-ulat. Ang mabuti ang tahimik, ang mabuti ang konsentidor, ang mabuti ang tiwali. Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Ngayon, nagsasanay na naman ng mga manggagawa, talikuran ang tuntunin! Pero ganun pa man daw ay bukas pa rin daw ang kanilang pinto sa pakikipag-usap sa grupo ni Ka Angel. Matagal na po. Kung alam nyo lang, napakatagal na po. Napakatagal na. Napatutunayan lang po, sila ang tumatanggi dahil may iba pong nais. Mayroon pong ibang agenda. Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, wala kang makikitang liwanag. Bakit kumalat, lumaganap, yung espiritong yan, na dayain ang ulat, dayain ang ulat. Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kaya yun ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Ano ang sulat sa akin ng isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko. Sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok, yung nakatayo ang ilulugmok para lamang gumanda kanyang sarili. Yung kapatid magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro sinasadya. Dito ba magwawakas ang kamatayan ng mga ito? Sa tinagal-tagal ba ng iyong pagpapakasakit at pagpapakahirap, pati ng iyong sugo sa huling araw, eh dito ba lamang ba matatapos ang kanilang buhay at takbuhin? Kundi ang manggagawa siyang lumulupig sa mga kapatid na gustong manindigan, tinatakot. Kaya nagkaroon tuloy ng paniniwala, ang pinakamasamang tao ang mag-ulat. Yung pinakamasamang tao ang mag-ulat.
Ang mabuti, ang tahimik, ang mabuti, ang konsentidor, ang mabuti, ang tiwali. Kaya hindi ako nagtataka mga kapatid kung bakit ang Diyos, pagod na pagod ng katatatag, talikod naman ang talikod ng tao. Ang tuntunin niya, ang tinatalikuran. Saan nyo gusto-gusto paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa. Bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang mestro ipinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Mali ito. Ba't ka mag-uulat ng hindi totoo? Masama yan. Hindi, yung kapatid mag-uulat ng totoo. Baguhin mo yan. Ito ang nasa tuntunin. Anong nasa tuntunin? Akin na yan. Pag hindi, susuntukin kita. Yan ang manggagawa natin ngayon. Manlulupig! Maninikil ng kapatid. Kaya ang iglesia ay naghihimaksik laban sa manggagawa. Sa nakikita nilang katiwalian at katampalasanan na hindi nila inaasahang mangyari. Sino ang naging kasangkapan? Yung nag-ulat ng hindi totoo. Ano ang masamang ibubunga niyan doon mismo sa may katawan? Mas mabuti siguro. Ginagamit natin sa Iglesia Katolika itong talatang ito eh. Pero ngayon tatamaan kayo dito sa talatang ito sa Isaiah 5:20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yan ay papel ni Satanas eh. At ng mga kasangkapan ni Satanas. Ginagamit natin yan pagka ipinililiwanag natin ang Iglesia Katolika ho ang gumagawa niya. Binabaligtad ho yung aral ng Diyos. Pagka utos, bawal siya. Pag bawal sa Diyos, utos siya. Pag mabuti sa Diyos, masama sa Kanya. Pag masama sa Diyos, mabuti sa Kanya. Pag isa sa Diyos, marami sa Kanya. Pag marami sa Diyos, isa naman sa Kanya. Pabaliktad si Satanas. Ikaw ganyan din. Pagka yung mabuti, inyulat mo ng hindi mabuti, o yung masama, inyulat mo ng mabuti, yun din yun. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa na gumagastos ka para sa maninira. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo.
Ito po ating gagawin concert. Dapat gawin po lahat. Hindi lamang para magsaya, kundi ang lahat ng tikitain nito, ang lahat ng proceed nito, ay ihatod natin sa lahat ng mahirap. Yan ang isipan tayo. Sumasangalo pa kayo na tulungan natin ang mahirap o ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon ito. Hindi naman nakapanood kayo ng kakaibang pangamas, kundi nakatulong pa kayo sa mga hirap. Uulitin ko, ang lahat ng magiging tikitain nito ay ibudalay natin sa lahat ng eco-partner o sa lahat ng mahihirap para sila naman ay mabuhay din. Yun ang dahilan, kaya tayo nagpuro ngayon para ipaliwanag sa inyo na mayroong proyekto tayong malaki. December 30, December 31, makikita nyo sa poster, ibibigay ko sa inyo sa bawat seksyon at mag-usap kayo. Kung manonood kayo, isama niyo yung asawa niyo. Huwag mo ibang asawa sa asawa niyo. Yung mga anak niyo, sama niyo. Wala mo akong pera. Hindi tutulog. Mas mukha pa kayo may pera kay Karinig. Kapag na-December, maraming pera tao. Dapat kung December ko naman, kakalindado. Ha? Hindi nyo pagkakaroon niya. Nagkaroon na siya, pag-inan nyo. At natulong ba kayo sa pamamahala para matupad ang kanyang proyekto. Ginagawa dyan namin sa inyo, napakasaya ng gagawin event yan. Napakasaya. Kaya huwag yung alilitan niya. Yung lahat ng mga ministro, nag-usap na kami, lahat ng pamilya nila dadalhin mo. Ito na ang pagkakataon. Magkakaroon ng concert. Ang concert na ito, ihandog natin, inutulit natin sa lahat ng mahirap na kapatid. Sa panagin ko, walang tultul-tuldan. Sana kaawaan tayo ng Diyos na magtagumpay ang proyekto dito ng pamamahala. Yan ang una mong gustong ipaliwanag sa inyo. Sa December 30, December 31, hanggang ako ng madaling araw, tuloy-tuloy ang concert at kasayahan doon. Hihintayin namin kayo doon. Ang hindi naman doon, pagpapapatali mo kayo, pagpapapatali mo kayo, pagpapapatali mo kayo, pagpapapatali mo kayo. Gihilitan ko lang ngayon, gihilitan ko lang ngayon, gihilitan ko lang ngayon.
Wala po kaming ginagawang mali. Wala po kaming ginagawang masama.